Good morning mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makapag-share sa inyo ng mga panibagong videos at tutorial patungkol sa ating mga motor. Pasensya na kayo mga bro kasi yung sabi ko sa inyo, ang isusunod natin na tutorial dun sa huling upload natin is yung auto choke. Gusto ko lang mga bro sagutin yung nagtatanong. Ito pala, meron kasi nagtanong dito mga bro, tamang-tama. Meron akong stator dito ng DL150 mga bro. So, ang sabi dito ni Efren Moraleda, bro, tanong ko lang, stator ng DL150 ko. 4 wire, tapos dalawa yung yellow, pakipaliwanag nga bro. So, siguro, dun sa nagtanong, para masolusyonan natin na mga bro, para mabigyan natin or masagot natin yung tanong. So, gagawa tayo ng isang maikling video. Okay mga bro? At siguro mga bro, pagkatapos nito talaga, ang isusunod natin na upload, yun na nga yung patungkol doon sa auto choke. Mas marami rin kasi nagtatanong kung para saan daw yung auto choke na tinatawag. Diba? Kasi meron tayong mga manual, tapos meron tayong automatic choke na nauuso ngayon. Siyempre mga bro, bago natin umpisahan, pag-aralan natin yung wiring nito. Kasi yun nga yung nagtatanong, apat na, ito kung mapapansin nyo, apat na wire yung galing ng stator. So, iba-iba yan mga bro. Siyempre, bago natin umpisahan, Bible verse muna tayo. At ang Bible verse natin yun araw mga bro, nakasulat sa Kawikaan 25:9 or Kawikaan 25:9. So, ang sabi dito, ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapwa at huwag mong ihayag ang lihim ng iba. So, ayan yung ating Bible verse. Bago natin umpisahan mga bro, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Ayan mga bro, balik tayo. Bago natin pag-aralan mga bro yung yung wiring, kasi kunti lang naman 'to mga bro So ito mga bro yung tinatawag na stator sa ating mga motor. So ano ba ang trabaho nito sa ating mga motor mga bro? So ano ba yung ibig sabihin ng stator? So ang sabi dito, the stator is the coil of wire housed inside the engine case. A magnet on a shaft spins within the stator, creating alternating current or AC. That current travels along fairly heavy gauge wire to the case and into the rectifier regulator, which converts is to DC power or direct current power and at a consistent output. Di ba mga bro? So maliwanag yung ibig sabihin ng stator. So ang stator mga bro, ito yung nag-create or dito nagmumula yung power or yung kuryente ng ating mga motor. Pero ang sabi dun mga bro, sa binasa natin, yung ginagawa niyang kuryente or yung kinikreate niya is AC or alternating current. Yan. Tapos, ang sabi dun, diretso ito sa regulator rectifier. Tapos si regulator rectifier naman yung nag-convert papunta ng DC. Kaya nagiging siyang direct current. Papunta naman siya sa battery at nagdi-distribute dun sa mga ilaw na nangangailangan ng DC supply. Okay mga bro, pero hindi yun ang topic natin. So ang topic natin dun sa nagtanong ay kung para saan daw yung apat na wire ng DL150. So hindi lang mga bro DL150. So pag nakakita kayo ng wiring nyo sa motor is ganito, kasi mga bro napakarami ng, alam naman natin na napakarami ng motor na lumalabas sa atin. So iba-iba yung wiring ng stator niya. Mayroon 3, mayroong 4, may 5, may 6, may 7, di ba? So napakadami na. Ngayon, kung 4 naman mga bro yung wire nyo, iba-iba naman yung color coding, di ba? So kada brand or manufacturer ng motor, minsan iba-iba yung color coding na ginagamit. Itong yung Rossi mga bro is kapareha siya ng Honda. Kapareha siya ng Honda, tsaka yung mga ibang China bike like Euro, Sim, Racal, yan. So pare-pera sila. Okay? So para may clear lang tayo mga bro, yung DL150, yung stator niya is mayroong 4 na wire. So ayun na nga, yung kulay ng wire na yon, ito lang. Rossi Gala, ganito rin. So yung mga naka-Rossi Gala na subscriber natin, so ganito rin siya. So meron tayong green, meron tayong blue, tapos meron tayong dalawang dilaw. Itong dalawang dilaw mga bro, ito po ay papunta ng regulator rectifier.
Kung hindi nyo alam yung regulator rectifier, mayroon tayong video dyan. Marami na akong in-upload patungkol dun mga bro. Pwede nyo tingnan, ano. Ayun na nga, itong dalawang dilaw, papunta ng regulator rectifier mga bro. So, merong laman siya, AC. So, parehas yung laman niya. Take note mga bro, yung DL150 natin is naka full wave. Kahit yung Rossi Gala na stator naka full wave. Kadalasan kasi mga bro na dalawang dilaw, pag dalawang dilaw, ang kadalasan niyan is naka full wave talaga siya. Kasi yung sa apat na wire, yung mga naka-Honda dyan, mapapansin nyo minsan, ang kulay nito, dilaw, tsaka puti, minsan dilaw, tsaka pink. Yung white kasi mga bro, interchangeable na kulay is pink. Diba? Minsan makikita nyo, white, tsaka pink, or dilaw, tsaka pink, dilaw, tsaka puti. So, palit-palit sila. Pero minsan, mapapansin nyo, dalawang dilaw. Pero hindi po pwedeng dalawang puti or dalawang pink. Wala pang akong nakikitang ganun na motor. Ang possible, dalawang dilaw, or isang dilaw, tsaka isang pink, or puti, tapos isang puti, or isang pink. So, yun mga bro, kahit pink or puti, papunta pa rin siya ng regulator rectifier. Ang kaibahan nga lang nito mga bro is naka full wave siya. So, maliwanag tayo dito mga bro hindi na ako magdo-drawing ng mga diagram kasi alam ko may rami na akong tutorial nito. So, doon sa nagtanong, ito yung sagot. Ito yung sagot. Yung dalawang dilaw, uulitin ko lang. Ulit-ulit na tayo. Ito ay papunta ng regulator rectifier. So, output siya ng stator, ito. Pero input naman siya ng regulator rectifier. So, maliwanag tayo dyan, Ito naman na blue na may stripe na white. So, ito naman yan. Kung mapapansin nyo, walang kabit dito yan na kulay blue na may stripe na white. So, ito naman yan mga bro. Ito ay hindi part ng stator. Ayan. Ito kasi yung stator natin, winding niya. Tapos, ito naman yung pick-up coil or trigger coil or pulser na tinatawag. So, ito yung nagdidikta kung kailangan na bang mag-supply kung kailangan na mag-supply yung CDI sa ating spark plug para mag-spark. So, dito nang gagaling yung signal niya. Kung mapapansin nyo yung maliit na bakal na ito mga bro, ito, pag tumama dito yung bukol-bukol ng magneto or ng flywheel, saka lang siya spark yung spark plug. Kaya mga bro, napakahalaga na yung motor nyo nasa timing. So, may isang wire yan. Ito yan. Blue na may stripe na white. Ito na yun. Diba? Ito na yun. Yung blue na may stripe na white na yan, yan naman ay papunta ng CDI syempre. Okay, tapos na tayo dito sa dalawang dilaw, sa rectifier. Yung blue, papunta siya ng CDI, ng pulser. Tapos, ang nahuhuli natin is yung kulay green. Syempre, alam naman natin yung color coding ng Honda or ng Rossi, yung kulay green, laging yan, negative or ground. So, ganun lang mga bro yung function or yung wiring kung saan papunta yung mga wire na ito ng ating stator. Diba? Tapos, siyempre dadagdagan ko na rin para magkaroon kayo ng konting idea. Sabi ko nga sa inyo mga bro, yung dalawang dilaw, papunta yan ng regulator rectifier. Full wave. Take note mga bro, full wave. So, bakit full wave? Bibigyan ko yun ng konting idea kasi marami rin yung nagtatanong nito. Pero mga bro, gagawa ako ng panibagong video. Itatopic natin kung paano malalaman kung full wave or half wave yung stator. Kasi, meron tayong mga brong stator na 3-phase. Meron tayong single phase. Meron tayong full wave. Diba? So, ito mga bro, kung mapapansin nyo, wala tayong primary coil. Pagka ganito yung stator nyo, ang ibig sabihin lang yan, yung inyong mga CDI, DC din siya. Kasi wala siyang pinanggagalingan na primary para kumuha yung CDI sa stator. O, diba? So, pare-parehas yung winding niya. O, kaya, wala kang makakita dito na black na may stripe na kulay red. Kadalasan kasi mga bro, yun yung primary coil. Dito sa stator natin, walang primary coil. Ang nandito lang, kung mapapansin nyo mga bro, bibigyan ko lang kayo ng konting idea. Yung winding niya dito, ayan. So, inikot-ikot niya dito. Ikot-ikot dyan, ikot-ikot-ikot. Lalabas siya dito sa kulay dilaw. Ibig sabihin, yung winding nito, dulo, ayan, hindi walang putol yan mga bro. Yung winding nito, ayan, kung babaybayin natin, yung winding nito, pagkatapos dito, duman dito, dito. Pagdating dito, ito yung pinakadulo niya. Doon nyo malalaman mga bro na full wave yung stator. So, wala siyang ground. So, pag ground kasi mga bro, dadaan muna siya ng yung kabilang dulo, ground. Tapos, sa gitna, doon nakatap yung isang wire.
para sa light coil natin. So dito wala siya, kaya full wave yung ating full wave yung ating stator. Pero bakit may groundings mga bro? Yung groundings na yan, wala naman yan eh. Kung babaybayin natin yan, ito, kung babaybayin natin yung green, di ba? Ito siya, ito yung green. Ito, tapos dumaan siya dito sa ilalim. Ito na yon. Ito, yung itim na yan. So, dumaan dito, tapos ito na siya. Pagdaan dito, dito lang siya nakatapo. Pero wala siyang winding. Ito lang yan mga bro. Ito, yung parang washer na yan, or lugs, terminal lugs. Yan lang siya. Pero wala siyang winding ditong or coil na nakatap. Di ba? Ganun lang mga bro yung wiring dun sa nagtanong. Ganito lang. Ay, yung apat na wire, napakadali lang naman. Itong kulay yellow na ito mga bro, okay lang niya magkabaliktarang yung pagtap nyo, walang problema. So ito yung stator na ito, naging problema na ito, sumabit sa magneto yan. Pero okay pa yung winding niya. Ang problema lang ito. Ito. Diba? Gas-gas na yan. Sumaingay na siya. Humingay na. Okay mga bro, sana maliwanag sa inyo yung tutorial natin ngayong araw. So napakasimple lang nito mga bro. Napakahalaga nito sa motor. Pag sira ito, minsan mahirap i-start, minsan nagpuputukan yung mga ilaw, minsan naman nag-overcharge yung inyong battery. So yun yung magiging sintomas pag sira na ito mga bro. So madali lang naman i-check nito. Meron ako mga tutorial kung paano ba i-check to ng test light. Gamit lang yung test light. Okay? So hanggang dito lang yung video natin mga bro. Maraming salamat sa panonood. At sana nakatulong dun sa nagtatanong. Okay, so hanggang dito lang. So ride safe mga bro.